Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords, Father God, Lord Jesus, Holy Spirit, salamat po sa panibagong umaga. Kami ay nandito na naman upang ikaw ay aming pasalamatan, upang ikaw ay aming sambahin, upang ikaw ay aming kilalanin, upang ikaw ay aming itaas. Oh, hallelujah! Salamat po, Panginoong Hesukristo. Kami ay muling nagising upang sambahin ka, kilalanin ka, ipakilala ka sa sanlibutan. Panginoon, maraming salamat po. Oh, hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. God is great all the time, and all the time God is great. You are so great, Lord Jesus. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Salamat, Lord. Dito na naman kami upang kilalanin ka. Itaas ang iyong pangalan. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Father God, thank you sa maayos na pangangatawan, sa ligtas na isipan, maayos na pangangatawan, maayos na pag-iisip, ligtas sa anumang kapahamakan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Hesukristo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Ganyan na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama, na ibinigay niya ang kaisa-isang anak na si Jesucristo, na kung sino man ang maniwala sa Kanya ay hindi mamamatay kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, praise God. Hallelujah. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God. Hallelujah. It's Monday morning. Monday morning is real. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord. Again, welcome dito sa ating live. Ay, wala siyang ano. Yan. Welcome dito sa ating live. Ang Team Jesus School of Faith Daily Bible Study. So ngayon ay Lunes ng umaga dito sa Houston, Texas. Sa inyo dyan ay Lunes ng gabi. Hallelujah. So Team Jesus members, Team Jesus joiners, Facebook joiners, YouTube viewers, Facebook viewers, welcome dito sa ating live. Ngayon ay September 8, 2025.
Ito si Tita Vits, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan, ang aking uniform baliktad dahil hindi ko napansin na nasa likod pala itong aking na-order. So, ganito na lang ang aking suot. Oh, Jesus loves you. Oh, di ba? Jesus loves you. So, yan ay nasa we love each other because He loves us first. 1 John 4:19. We love each other because He loves us first. So una siyang nagmahal sa atin, kaya minahal natin ang bawat isa at pinapatawad natin ang bawat isa at tinatanggap natin ang limitasyon ng bawat isa, pinagdarasal natin ang bawat isa. Oh, hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. So ito si Tita Vets, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Fresh from the bed. So matagal akong natulog, kaya matagal din akong nagising, at maraming salamat dyan sa inyo, sa inyong paghintay. Hallelujah! Magpuri muna tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord, thank you. Nang tanggapin ko si Jesus aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Lahat ay aking ibibigay pati aking upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya.
Lahat ay aking ibibigay pati aking upang purihin siya. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Maraming salamat po, Panginoong Kristo, sa iyong kabutihan. Maraming salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na puno ng kaawaan. Oh, hallelujah, Jesus. Worthy of all praises and adoration. Maraming salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na puno ng kaawaan. Ikaw ang Diyos na nandyan palagi sa amin. Salamat sa lahat ng iyong mga pagpapala, sa lahat ng iyong provision. Oh, you are worthy of all praises and adoration. Kami po ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoong Kristo. You are the real vine and we are the branches. Whoever, sabi mo sa mga salita, whoever remains in me and I in him will bear much fruit. Kaya kami po ay nandito, Panginoong Kristo. We remain in you. Ano man ang mga sitwasyon ng aming mga buhay, ano man ang mga tukso na nararanasan namin, Panginoong Kristo, dinideklara namin at pinipili namin na manatili sa inyo. Ano man po ang mangyayari sa mga buhay namin. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Nagpapakumbaba kami sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoon. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, ang aming mga bibig, ang aming mga ikinikilos na maging karapat-dapat kami sa iyong presensya, Panginoong Kristo. O hallelujah, patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan, kagaya ng pagpapatawad namin sa mga taong nagkasala sa amin, Panginoong Jesus. Maraming salamat dahil nandiyan ka. Salamat sa iyong banal na Espiritu. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Bigyan mo kami, Panginoon Kristo, ng maayos na internet connection, Lord. Nang sa ganun po, mairaos namin ang iyong live, Panginoon Diyos. At ang iyong mensahe ay maiparating sa lahat ng sulok ng daigdig. At ito po, Panginoong Diyos, ay matanggap at magpapabago sa buhay ng mga taong pinili mo. O hallelujah. Dinideklara din namin ang pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa amin, nanloko sa amin, nanlait sa amin, Panginoong Diyos. Patawarin mo sila, Lord, at tulungan mo sila na katagpuin mo rin sila kagaya ng pagtagpo niyo sa amin upang sa ganoon po ay makilala ka nila at maranasan nila ang totoong kaligayahan na nanggagaling lamang sa inyo. Oh, hallelujah. Praise the Lord, Jesus Christ. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We welcome your Holy Spirit in our midst today. Sabi mo sa mga salita, two or three gathered in your name, you are in our midst. So kami naniniwala that the King is in the room. The King is in the households of those who are here right now, in the name of Jesus and by the blood of Jesus. Oh, hallelujah. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands.
drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Lord. Sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Ikaw po, Panginoong Kristo, ang musunod. Hayaan mo ang iyong banal na espiritu ang magsalita sa amin, Panginoong Diyos. Itago mo ang iyong lingkod sa cross mo, Panginoong Kristo, na hindi ako ang makikita o maririnig, kundi ikaw, ang iyong kawaan, ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-unawa na walang hanggan. Ang iyong mga pagpapalang siksik, liglig, umaapaw para sa mga taong naniniwala sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Dinideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. At bigyan mo kami ng mais na internet connection, Panginoon Diyos. May raos namin ang iyong live ng matiwasay at maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating. O hallelujah sa mga isa. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Shout out sa ating lahat at salamat sa Diyos. Congratulations sa lahat ng ating challenger dahil challenger natin sa Team Jesus na yung nagsasabing be thankful sa dalawang taong sa mga taong naging matino, naging straight no sa mga buhay nila dahil sumunod sila sa kalooban ng Diyos. Sila ay lalaki. Sila ay babae. Kaya nagpasalamat tayo that we exist nang dahil sa kanilang mga buhay. At yun ay ang inyong mga nanay at tatay. So supposed to be ang premium doon ay 1,000 lang. Ang 1,000 yung consolation prize ay 1,000 mga ka-Team Jesus. So, balit, ang sabi ng Holy Spirit ay gawin mong 1,500 para yung 1,000 ay ibigay sa mga magulang bilang love gift sa kanila. So, bilhan mo sila ibilin niyo sila ng mga groceries, no? Love gift yun eh. So, hindi pwedeng ang ibigay sa kanila ay pera. So, kailangan ibili ninyo sila ng pagkain or love gift ba, bigas, mga ulam, ganyan-ganyan. So, ibili niyo siya. Bilhin niyo ang inyong mga magulang bilang pasasalamat at ang 500 pesos ay sa inyo yun. Oh. So, ang nanalo doon, ang may pinakaakmang ginawa ay si Sister Jeanette Abilia Garnase. Ayan. Bakit si Sister Jeanette ang pinili ng banal na espiritu? Sapagkat ipinaliwanag niya doon sa kanyang mga magulang ang salita ng Diyos sa Genesis. No? Yung sa Genesis. So, pinaliwanag niya. So, kasama doon ang salita ng Diyos sa pagpapasalamat niya kung bakit nagpapasalamat siya sa kanyang mga magulang, sa kanyang ama at sa kanyang ina. So, kasama dapat ang salita ng Diyos sa pagpapaliwanag natin kung bakit tayo ay nagpasalamat sa mga magulang natin. Kaya congratulations sa limang yon. So, Sister Jeanette ay nanalo ng 2,500. So, ang 1,000 yan, Sister Jeanette,
ay i-grocery mo sa iyong mga magulang, samantalang ang 1,500 ay para sa iyo dahil nasunod mo ang tamang paraan. You are guided by the Holy Spirit. Although lahat naman kayo, no, congratulations kina Sister Lisa, Sister Marina, sila si Sister Jonaline, at sila ni Sister Tricia. So, 5 sila, no? Praise the Lord. Congratulations sa inyong lahat. To God be the glory and honor. So, salamat sa Diyos at kayo ay naging masunurin at nagpakumbaba sa inyong mga magulang at nagpasalamat sa kabutihan na ginawa ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng ating mga magulang. Kaya kung kayo ay may mga magulang pa, huwag ninyong hintayin na mawala ang inyong mga magulang at wala na kayong mapasalamatan. Kundi habang sila ay buhay pa, ay mapasalamatan ninyo, maalagaan ninyo ang inyong mga magulang. Yon ang sinasabi nating it's payback time. Hallelujah. So congratulations sa inyong lahat. At congratulations din doon sa mga napili ng banal na espiritu sa ating mga reflections sa Bible study, mga katinjisa sa YouTube. Yung reflections natin, alam ninyo, ang daming mga magagandang reflection kung sa totoosin. Kaya lang, hindi kayo sumunod sa instruction. Anong sabi sa pagbigay ng sa pagbigay ng inyong reflection? Kailangan ang reflection ay personal. Personal ang reflection. Tapos, ang kailangan ay yung kumuha kayo doon mula sa chapter 1, halimbawa, chapter 1, verses 1 to 15. Kumuha kayo doon ng portion na yon na doon kayo kinakausap ng Diyos. Yun yung rema. Yung rema. Hindi yung buong 1 to something, 1 to 20. Hindi yun ang rema. Yun ang buong text. Pero mula doon sa buong text, alin doon ang kinausap ka ng Diyos na maaring nag-rebuke sa'yo, na maaring nag-confirm sa'yo sa ginagawa mo. Para sa ganoon, yun ang maaalala natin, mga katinjisas, yun ang maging Bible verse natin, memory verse natin, yun ang naging rema ng Diyos sa mga buhay natin. So yung iba, wala. Ganito, tapos sa amin, Lord, sa amin, puro sa amin, sa atin. Sabi nga, personal, ibig sabihin nun, pag personal, sa'yo lang yon, sa'yo. Walang iba. Sa akin. Kasi personal Tapos pipili kayo doon. Huwag ninyong gawin ng pangkalahatan. General ang inyong mga memory, ang iyong reflection. Okay? So, maraming salamat sa inyong pag-share ng reflection ninyo dito sa Facebook at saka sa YouTube. Kahit na hindi man kayo na-acknowledge, pero alam ng Diyos ang mga ginagawa ninyo at siya ang magpapala sa inyo, siya ang magbabalik nito sa inyo. Hallelujah. So balik na tayo dito sa ating pinag-uusapan. So tayo ay sana tayo mga katinjisas. Tayo ay nasa unang Pedro, di ba? Pero natapos na tayo sa unang Pedro. Natapos na ang, tingnan natin. Ayan, so tinuruan tayo ng banal na espiritu noong nakaraang Biyernes na kailangan tayong maging alerto, no? Be alert and of sober minds. Ang sabi dito sa verse 8 and 9. Humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas
ay umaali-aligid na parang liyong umaatungal at naghahanap ng malalapa. Patatagin ninyo ang inyong pananampalataya sa Diyos at labanan ninyo si Satanas. Alalahanin ninyong hindi lang kayo ang naghihirap, kundi pati ang mga kapatid nyo kay Kristo sa buong mundo. O, hallelujah. Kaya, huwag tayong magpadala sa tukso ng kaaway ng demonyo. At ang demonyo ay gumagamit ng mga taong mahal natin sa buhay, mga taong yung importante sa atin. So, silang ginagamit para tayo ay matukso. Pero kung ang gawain na yan o ang desisyon na yan ay hindi naman naaayon sa salita ng Diyos, kaya kailangan nating tayuan ang ating pananampalataya. Kaya nga we have to put on the whole armor of God. Hallelujah. Para pagdating ng mga pagsubok, mga tukso ay hindi tayo matukso. Kaya dito tayo sa ikalawang Pedro na tayo mga ka-Team Jesus. So, ikalawang Pedro verses 1 to 15. Ayan. 1 to 15 tayo. Ngayon ay 9, 8, 25. 1 to 15 tayo mga ka-Team Jesus. Okay. So, basahin natin. 2 Peter chapter 1, 1 to 15. So, dito ay pagbati mula kay Pedro. Mula kay Simon Pedro, na lingkod at apostoles ni Kristo. Mahal kong mga kapatid, na kabahagi sa napakahalagang pananampalataya na tinanggap din namin. Ang pananampalatayang ito'y ibinigay sa atin ni Hesukristo, na ating Diyos at tagapagligtas dahil matuwid siya. Sumainyo nawa ang higit pang biyaya at kapayapaan dahil sa pagkakakilala ninyo sa ating Diyos at Panginoong Hesukristo. Ayan. Pinili tayo ng Diyos na maging mga anak niya. So yun ang greetings niya, no? Sumasa inyo nawa ang higit pang biyaya at kapayapaan. Let the blessing and the peace, grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Yan ay nasa 2 Peter chapter 1 verse 2. So dito na tayo, pinili tayo ng Diyos na maging mga anak niya. Ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng may kabanalan. Ito'y sa pamamagitan ng pagkikilala natin sa Kanya na tumatawag sa atin. Tinawag niya tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan niya at kabutihan. At sa pamamagitan din ito, ipinagkaloob niya sa atin ang mahahalaga at dakila niyang mga pangako. Ginawa niya ito para makapagbahagi tayo sa kabanalan ng Diyos at matakasan ang mapanirang pagnanasa na umiiral sa mundong ito. Dahil dito, pagsikapan ninyong maidagdag sa pananampalataya nyo ang kabutihang asal, sa kabutihang asal ang kaalaman. Okay, ayan. Ang kaalaman, sa kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa pagpipigil sa sarili ang pagtitiis, sa pagtitiis ang kabanalan, sa kabanalan ang pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo, at sa pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo ang pag-ibig sa lahat. Sapagkat kung ang mga katangiang ito ay nasa inyo at lumalago, nagiging makabuluhan at kapakipakinabang ang pagkakakilala nyo sa ating Panginoong Hesukristo. Ngunit ang mga nagkukulang sa mga katangiang ito ay mga bulag sa katotohanan. Nakalimutan na nilang
nilinis na sila ng Diyos sa dati nilang mga kasalanan. Kaya nga, minamahal kong mga kapatid kay Kristo, pagsikapan ninyong mapatunayan na mga tinawag nga kayo at pinili ng Diyos, sapagkat kung gagawin nyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod, kundi buong galak kayong tatanggapin sa walang katapusang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Kaya lagi ko kayong pinapaalahanan tungkol sa mga bagay na ito. Kahit alam nyo na ang mga ito at matatag na kayo sa katotohanang tinanggap ninyo. At sa palagay ko, nararapat lang na paalalahanan ko kayo sa mga bagay na ito habang nabubuhay pa ako. Dahil alam kong hindi na ako magtatagal sa mundong ito. Ang ating Panginoong Hesukristo mismo ang nagpahayag nito sa akin. Kaya gagawin ko ang lahat para makatiyak akong maaalala niyo pa rin ang mga itinuro ko kahit wala na ako. Hallelujah, Holy Spirit. Maraming salamat po sa iyong mga salita sa araw na ito. Gabayan mo kami upang maintindihan namin ang mensaheng nais mo iparating. Buksan mo ang mga isipan, ang aming mga puso, na hindi po masayang ang mga oras na nakikinig kami sa inyo at nagbigay kami ng panahon para matuto sa iyong mga salita. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. Okay, so dito yan, dito sa English, ang sabi dito, for this, dito sa chapter, 2 Peter, chapter 1, verse 5 to 9. Bitin na natin. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness. So, yung kabutihan, no? I-add on natin sa ating pananampalataya. And to goodness, knowledge. So, kung sa ating pananampalataya, dinagdag natin yung kabutihan. Sa kabutihan, dinagdag natin ang karunungan or knowledge. Ang sabi dito, no? And to knowledge, self-control. And to self-control, perseverance. And to perseverance, godliness. And to godliness, mutual affection. And to mutual affection, love. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. But whoever does not have them is nearsighted and blind, forgetting that they have been cleansed from their past sins. Hallelujah. So ito ang focus ng ating pag-uusapan sa araw na ito. Pinili tayo ng Diyos na maging anak niya, mga katindisas. Tinawag tayo ng ating Panginoong Hesukristo na maging anak niya. Sa makatuwid, dahil tayo ay mga anak ng ating Panginoong Hesukristo, doon sa ating pananampalataya, no? O, ang sabi dito sa verse 4, at sa pamamagitan din nito, ipinagkaloob niya sa atin ang makahalaga at dakila niyang mga pangako. Ginawa niya ito para makabahagi tayo sa kabanalan ng Diyos at matakasan ang mapanirang pagnanasa na umiiral sa mundong ito. So, yung kapangyarihan, tandaan natin, di ba, binigyan tayo ng Diyos ng, the Lord gave us the power of, instead of fear, ang ibinigay niya sa atin is power, love, and, self-control.
So yung pinili niya tayo, mga ka-Team Jesus, sa makatuwid, ay hindi na tayo yung kagaya ng buhay natin dati. So kaya nga, bagong buhay na tayo. Ang tinatawag niya tayong born again Christian. So kung tayo ay born again Christian, ay nasa atin na ang silyo ng banal na espiritu kung tayo ay nagpabaptismo na sa tubig. So yung pagbabaptismo sa tubig ay hindi nangangahulugang pagpalit ng iyong relihiyon, kundi ang pagbaptismo sa tubig na kung saan na-emerge ka doon sa tubig, sa ilalim ng tubig, ito ay nangangahulugang paglilinis ng ating mga kaluluwa. So kung hindi natin nabago yung ating pananampalataya, yung ating pamumuhay, ang sabi dito, idagdag mo sa iyong pananampalataya ang kabutihang loob. At yung kabutihang loob na yan, madagdag sa pananampalataya nyo ang kabutihang asal. So kaya nga, pinili nating maging mabuting tao kahit na sa kabila ng anumang mga pagsubok sa buhay, anumang mga panlalait, anumang mga tukso, ay mas pinili nating maging mabuting tao, magkaroon ng mabuting asal. So yun yung goodness. Dahil naniniwala tayo na isa tayo sa mga pinili ng Diyos para magkaroon ng relasyon sa Kanya at para sa ganoon ay magamit ang ating mga buhay. So kung ang ating pananampalataya ay dinagdagan natin ng kabutihang asal, so makikita ng iba, iba ang ugali ng taong ito. Mabuting tao yan. Ganun ang lalabas na sa atin kung hindi man nila tayo kilala na tayo ay mga Kristiyano at yun ang ating pinaniniwalaan na as much as possible maging mabuting tao tayo. Yan, magkaroon ng mabuting asal. So mula sa ang kabutihang asal ay dagdag mo ang kaalaman or knowledge. Add to the goodness is the knowledge. So ibig sabihin ng knowledge ay ang karunungan. So ano yung karunungan? Ang karunungan na nandito sa salita ng Diyos. Hindi ang karunungan na nasa mundo. Sapagkat kung tayo ay magaling at napakadunong natin sa mundo, ang nangyayari sa tao, ang tao ay nagiging full of pride. Proud na ang mga tao kapag sila ay napakamarunong sa mundo. Sila ay nagiging full of pride. So tayo ay nagiging full of pride kapag ang karunungan na ating natutunan ay sa mundo. So balit kung ang karunungan ang na ating natutunan ay ayon sa salita ng Diyos, so ang sabi dito, ang kabutihang asal, sa kabutihang asal, idagdag mo ang kaalaman. Sa kaalaman, ang pagpigil sa sarili. So yung after the knowledge na nagdagdag mo yan, ang mangyayari diyan ay self-control. So kung ang kabutihang asal ay dinagdag natin, halimbawa, una ay ang ating pananampalataya. Ang ating pananampalataya ay dinagdagan natin ng kabutihang asal. Ang ating kabutihang asal o kabutihan ng Diyos, ay dinagdagan natin ng karunungan o kaalaman. Kaalaman na hindi galing sa tao, kundi kaalaman na nanggagaling sa salita ng Diyos. At dahil marami na tayong alam tungkol sa salita ng Diyos, ang mangyayari sa atin ay magkaroon tayo ng pagpipigil sa sarili na gawin ang mali sapagkat alam natin, marunong na tayo sa salita ng Diyos. Hallelujah! So alam natin, kapag tandaan natin na kapag alam natin ang karunungan ng Diyos, yun ang wisdom, alam natin yun. Fear of the Lord is the beginning of wisdom. Paano natin malaman na mali yun?
Wala naman akong alam. Ignorante naman ako. Di ko alam yan na mali pala yan, o. Kasi wala ka mang, di mo man pinag-aralan ng salita ng Diyos, wala kang karunungan na nanggagaling sa Diyos. So kung pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos, malalaman natin na, hala, mali pala ang ganito. Ay, mali palang ginagawa ako. Lord, convict me, patawarin mo ako. O saan mo nakuha yun? Dito sa salita ng Diyos. Kaya kailangan nga nating pag-aralan ang salita ng Diyos. Himay-himayin natin. Kaya nga mayroon tayong Bible study araw-araw para himay-himayin natin ang salita ng Diyos. Ay, ito pala yung sinasabi sa salita ng Diyos. Wow, convicted ako nito. Mali ako na ganito, ganyan. O. Kaya nga nagkakaroon tayo ng reflection na pinili natin mula sa mga Bible verses na ito na pinag-aralan natin. Saan ka rito kinausap ng Diyos at bakit, anong gagawin mo upang mabago ka? No? Anong kasalanan mo? Anong ginawa mo na kinausap ka ng ating Panginoong Hesukristo ng banal na Espiritu? So yan, ang karunungan, pag mayroon na tayong karunungan, mangyayaring magkaroon tayo ng self-control o pagpipigil sa sarili. Hallelujah. No? Tapos, pag nagkaroon na tayo ng pagpipigil sa sarili, idagdag natin ang pagtitiis o kaya perseverance. So, alam na natin ang karunungan, may pananampalataya tayo sa Diyos. Tapos, dahil nananampalataya tayo, alam ng Diyos, ang Diyos ay puno ng kabutihan, kaya mas pinairal natin na maging mabuting tao tayo sa nagkaroon tayo ng mabuting asal. At mula doon sa pagkakaroon ng mabuting asal, ay patuloy tayong natututo sa salita ng Diyos na pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng meditation sa salita ng Diyos. Yan. No? So, pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos at dahil pinag-aaralan natin, nagkakaroon tayo ng karunungan. At ang karunungan na yan ay dinagdag natin ang pagpipigil sa sarili, self-control, dahil alam nating yun ang nakasaad sa salita ng Diyos, yun ang nararapat kong gawin. Kaya nagkaroon ka na ng pagpipigil o self-control. Shh! No, that is wrong in the Lord. I rebuke you, Satan. Kasi nga alam na natin na be sober, be alert, no? Mag-iingat kayo, ang ating kaaway ay si Satanas ay parang leon na umaatungal-atungal, naghihintay kung sino ang mabibiktima. Kaya huwag natin hayaan mabiktima tayo. Kaya ito nga yun, gawin natin, no? Ang karunungan, anong sinasabi sa salita ng Diyos, ano ang tama kong gawin. Kaya nagkukonsulta tayo sa salita ng Diyos, nagme-meditate tayo, kaya nga kung mayroon tayong journal, mas mabuti. Kasi ang journal ay maaalala natin yan. Yun bang mga reflection na ginawa ninyo? Yan ang gawin ninyong journal. Dapat may journal kayo. No? So yan. Ang karunungan ay dinagdag natin ang pagpipigil sa sarili, at ang pagpipigil sa sarili, idagdag natin ang pagtitiis o pagtsatsaga o kaya ay tinatawag na perseverance. Kaya nagtitiis tayo, pasensya na tayo, naghihintay tayo sa tamang panahon na hindi tayo magkakasala. O, yun yung sinasabing bago kayo magli-live-in, mapigilan ninyo yung mga sarili ninyo ba na no, kung nasa atin na ang karunungan ng ating Panginoong Jesucristo na alam natin na yun ay mali at mas pinatatag natin ang ating pananampalataya na i-resist ang demonyo, na unahin natin ang ating laman, kundi unahin natin ang salita ng Diyos na sinasabi sa salita ng Diyos na magpakabanal tayo dahil siya ay banal, no? Nakasalanan yan na magkasama-sama na hindi pa kayo kasal. Yung premarital sex at saka yung live-in. Ayun, alam natin na mali yun, na makasalanan yun sa harap ng Diyos. Kaya, pipigilan na natin ang ating mga sarili at magkakaroon tayo ng perseverance o ng pagtitiis na
Tingnan ninyo yung dalawang artista na yun, mga ka-Team Jesus, na bago lang kasal. Ano yung nakalagay doon? 12 years. Yung lalaki, 12 years na naghihintay sa babae. 12 years. Imagine niyo yan. 12 years na naghihintay. Kasi ang sabi ng babae, kung para ka sa akin ay ibibigay ka ng Diyos. So, ginawa niyang banal ang kanyang katawan. Huwag tayong maniwala sa lalaki na magsasabing, pakakasalan naman kita, akala ko ba mahal mo ako, kaya ganyan. Yan ay tukso ng demonyo yan. Pag hinayaan natin, dahil mahal na mahal tayo natin ang lalaki, o mahal na mahal natin ang babae, pag hinayaan natin na matukso tayo at manikinig tayo sa salita ng demonyo, hindi yung lalaki na yan ang nagsasalita, kundi ang demonyo na pumasok sa kanya dahil sa kanyang laman. O ngayon, kung mahina ang iyong pananampalataya, no? So ano na ang mangyayari sa iyo? Sabihin, oo nga, mahal kita, basta pakasalan mo ako, o ayan na. Mas inuna mo pa yung pagmamahal mo sa tao kaysa ang pagmamahal mo sa Diyos at ang sinasabi sa salita ng Diyos. If you love me, you will obey my commands. O ang sabi ni Panginoong Kristo. So naniwala ka, ibig sabihin nun, nag-aalala ka na baka mawala siya sa'yo kung hindi mo ibibigay ang gusto niyang gawin, ang gusto niyang mangyari. Kasi ang mga lalaki ay ganun talaga yun. Nasa sa atin yun, mga babae, ang pagpigil sa sarili. No, ang pagpigil sa sarili na huwag mong gawin yan. Nasa atin yan. Kung mayroon tayong karunungan sa salita ng Diyos at kung mayroon tayong pagpipigil sa sarili, kaya magkakaroon tayo ng pagtitiis, no. Hintayin natin ang tamang panahon. Kung wala man tayong karunungan, mas inuna man natin ang ating mga sarili, mas inuna man natin ang pagmamahal natin sa tao. Kaya ayan ang nangyari, tayo ay nahulog sa bitag ni demonyo, ni Satanas. Tayo ay naging tupang ligaw. So, naging tupang ligaw tayo. Pero salamat sa Diyos at isa tayo sa kinatagpo ng ating Panginoong Hesukristo upang mapili tayo at magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya. Hallelujah. So, ayan mga ka-Team Jesus, mula nang magkaroon na tayo ng ang pagtitiis natin, ay idagdag natin ang kabanalan. O dahil nagpipigil tayo sa alam natin na mali yung pagli-live-in, mali yung premarital sex, fornication yan, kaya nagkaroon tayo ng pagpipigil sa sarili, at tinatanggihan natin yan, bahala ka kung maghanap ka ng iba, basta, ito ang aking pananampalataya, ito ang aking tatayuan, ganyan. So, nagpipigil ka sa sarili mo, nagtitiis ka kahit nasasaktan ka at nag-aalala ka na mawala sa iyo ang lalaking ito sapagkat hindi mo siya pinagbigyan sa gusto niya. Pero anong sabi dito? Sa pagtitiis mo, idagdag mo ang kabanalan. O So yung ating katawan, dahil hindi natin pinagalaw sa lalaki na yan na mahal natin, nagiging banal ang ating katawan. Holy. Banal. Ayan, Ang kabanalan. Sa kabanalan, ang pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo, at sa pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo, ang pag-ibig sa lahat. Sapagkat kung ang mga katangiang ito ay nasa inyo at lumalago, nagiging makabuluhan ang
kapakipakinabang ang pagkakakilala niyo sa ating Panginoong Hesukristo. So, naging banal ang ating katawan at dahil kabanalan, dinagdag natin ang kabanalan, idagdag naman natin ang pagmamahal sa isa't isa, ang pagmamahal natin sa body of Christ, sa kapwa natin mananampalataya. At idagdag natin sa ating pagmamahalan sa kapwa mananampalataya ang pag-ibig sa lahat. So, ibig sabihin nun, mula sa body of Christ, ang pagmamahal natin ay lumalabas na sa komunidad, sa kabuuan. Sa halip na tayo ay manghusga ng ating kapwa kung bakit sila ay nagkaganito, kung bakit sila ay naging ganyan, kung bakit sila ay naging ganon, pagmamahal ang ating mararanasan, pagmamahal ang ating ipapairal, ang kaawaan ng ating Panginoong Hesukristo na sila ay ipagdasal, na sila ay iluhod sa harap ng Diyos at hingin ang kapatawaran ng Panginoong Hesukristo, sapagkat kagaya ni Panginoong Hesukristo na nagpakamatay sa cross, mahal niya ang sanlibutan, kaya tayo na kanyang tagasunod at tayo na kanyang iniligtas ay mahal din natin ang sanlibutan. Mahal natin ang tao, subalit we hate sin. Ganon ang mga Kristiyano dapat. We love the sinner, but we hate the sin. So yung kasalanan na yun ay ating sabihin natin galit tayo sa kasalanan na yan. Subalit, mahal natin ang taong natukso sa kasalanan na yan, mga ka-Team Jesus. Ayun, ang sabi dito, ayun, dito sa chapter 1, 2 Peter chapter 1 verse 9. Ngunit ang mga nagkukulang sa mga katangiang ito ay mga bulag sa katotohanan. Nakalimutan na nilang nilinis na sila ng Diyos sa dati nilang mga kasalanan. See? Itong mga taong ito na sa akala nila, nakalimutan na nila na yung hindi sumusunod ba sa kalooban ng Diyos. Ang pananampalataya natin ay walang halaga kung patay yun, walang aksyon, di ba? Kaya yung pananampalataya natin, dinagdag natin yung kabutihang loob o kabutihang asal. So yung kabutihang asal ay dinagdag natin ang karunungan, yung karunungan o kaalaman na nanggagaling sa salita ng Diyos. So kung marunong na tayo, marami na tayong karunungan, marami na tayong kaalaman sa salita ng Diyos, so ang mangyayari dyan ay idagdag natin ang pagpipigil sa sarili. At sa pagpipigil sa sarili, idagdag natin ang pagtitiis na hintayin ang tamang panahon, na hindi tayo matukso sa mga illegal na mga gagawin, sa mga makamundong gawain, at hintayin natin ang kalooban ng Diyos, no? Kahit may mga sabihin, tanggapin na ninyo itong pera at para ano yan yung, anong tawag nun, yung ayuda, tanggapin nyo. Yun pala, yung ayuda na yun ay political pala yun, bago ka makatanggap ng ayuda ay mayroon pang mga pagpapaliwanag ng mga politiko na sila magkumbinsihin muna kayo na nahulog kayo sa bitag ng demonyo dahil sa halip na magkaroon kayo ng pagpipigil sa sarili, pagtitiyaga, pagtitiis na sa kahirapan, ay hindi kami tatanggap niyan dahil yan ay masamang no? Parang ibinibinta ninyo ang inyong mga boto. O ngayon, ano ngayon nangyayari? 'Di ba naghihirap ang Pilipinas? Niluklok ng Diyos itong ating Pangulo na yan, na sinasabi nilang siya raw ay, drug addict,
O yan, yun ang naaayon sa mga balita. Hindi naman siya nagpapatest, ayaw naman niyang ipatest ang sarili niya dahil nga siya ay presidente, no? Exempte daw siya. So bakit hinayaan ng Diyos na yan ang ilagay niya sa pwesto? Dahil ang mga Pilipino ay nabulag sa katotohanan. Nabulag, bininta ang sarili. Anong tawag nun? Alay, anong tawag nun? Ayuda. Yan pala, yan na naman, lumabas ang mga korap, Sino ang pumili ng mga yan? Ang Diyos ba ang pumili ng mga yan? Hindi naman siya, Kayo na bumoto, kayo ang pumili ng mga nandiyan sa pwesto ngayon ng gobyerno. So, hinayaan ng Diyos yan na sila ang mapili upang ang mga mamamayan ay parusahan o kaya ang mga mamamayan ay pagpapalain kung tama ang ginagawa natin. Mali ang ginagawa ng tao, mali ang ginagawa ng mga Pilipino. Tumanggap ng ayuda, ay doon tayo, yan ang piliin natin kasi tumanggap tayo ng nag-aayuda yan, mag-aayuda na naman yan sa susunod na taon, nag-ayuda ba sa sunod na taon? Wala nang ayuda. Ang ayuda ay yung panahon lang ng eleksyon. See? So, ano nangyari? Ang hirap ng Pilipinas ngayon. Grabe. Ang ganyan, Bakit? Bininta mo, kaluluwa mo kay demonyo. Bininta nyo ang inyong mga boto. Sa halip na tayuan ninyo ang katotohanan, so yung pera na ginamit nyo, tinanggap nyo doon sa, yung ayuda na yun pa ang naging sumpa sa inyo. Ang hirap ng Pilipinas, damay lahat ng dahil sa karamihan, yun ang pinili. Kaya tayo ng mga Pilipino, tayo nagpapakumbaba sa Diyos. Patawarin mo kami, Panginoong Jesucristo. Kasi sabi naman ng salita ng Diyos, if my people will humble themselves and turn from their wickedness, I will hear from heaven and heal their land. Paano kung ang mga Kristiyano mismo ang natukso diyan sa ayuda na yan at napili yung matumakbo sa eleksyon dahil sa ayuda? So, isa kayo dapat sa magsisi at humingi ng kapatawaran sa harap ng Diyos upang ang ating bansa ay linisin ng Panginoong Hesukristo at italaga niya ang mga taong matapat sa Kanya at ang mga taong may takot sa Kanya upang maging maganda ang daloy, ang takbo ng ating pamamalakad ng mga taong nasa pamahalaan. Hallelujah. No? So yung pagpipigil sa sarili, sa pagtitiis, idagdag natin ang anong idagdag natin pagkatapos ng pagtitiis? Idagdag natin ang pagmamahal. Diba? Pagmamahal sa isa't isa. Sa body of Christ. Tapos ang pagmamahal sa lahat. Kung wala tayong mga ganitong kaugalian, ang sabi doon, bilang mga Kristiyano, so itinuring tayong mga bulag. Sino ngayon ang mga bulag? They are confessing, you are confessing that you are a Christian, a born-again Christian. So, balit, hanggang ngayon, ay nananatili ka pa rin sa kasalanan mo. Wala kang karunungan sa Diyos, ayaw mong magbasa sa salita ng Diyos, makinig sa salita ng Diyos. Wala kang kabutihang loob, nagiging mabuting tao ka lang pag may nakakakita. Kung wala, ang kabutihang asal, alam nyo ba mga ka-Team Jesus,
Ang kabutihang loob o ang kabutihang asal ay nakikita yan sa mga pagkakataon na walang nakakakita sa'yo. Unang-una, doon mismo sa loob ng ating pamamahay. Diyan mismo sa loob ng sarili nating bahay. Sarili nating pamamahay. Doon yan makikita ang kabutihang loob natin. Ang pagkakaroon natin ng mabuting asal, diyan yan makikita. Diyan yan makikita, mga ka-Team Jesus. Sila mismo, kaya nga, mahirap kumbinsihin ang ating mga kasama sa bahay, mga magulang natin, mga kapatid. Mahirap kumbinsihin na tayo nga ay nagbago. Dahil inasabi natin tayo ay mga Kristiyano na, tayo ay born again Christian. Subalit ang mga magulang natin, ang mga kapatid natin ay wala silang nakikitang mga wala silang nakikitang mga pagbabago ba sa mga buhay natin. Wala silang nakikita. So paano nila maintindihan na ikaw nga ay totoong Kristiyano? Ngayon wala namang pagbabagong nakikita. Ganoon ka pa rin, tamad ka pa rin. Ganoon ka pa rin, bungangera ka pa rin. Ganoon ka pa rin, palagi ka pa rin magalitin. Ganoon ka pa rin, palaging reklamador. Ganoon ka pa rin, palaging nagkukwenta sa mga ginagawa mo. Ganoon ka pa rin, puro ka pa rin chismis. Puro ka pa rin ganito, paninira sa kapwa. Patuloy ka pa rin, nagli-live-in. So, anong kaibahan doon? Sabi ng isang magulang, nakikita nga niya, ang kanyang anak ay nagli-live-in. Siya pa nagsasabi, ano bang, okay lang yan, nagli-live-in kayo. Ano ba ba't kayo nagmamadali na magpakasal? Mga bata pa naman kayo. Anong klaseng mga magulang yan? Mga magulang na irresponsable. Nag-anak ng anak na hindi iniisip kung ano ang magiging bukas ng kanilang mga anak. Tandaan ninyo kung kayo ay mga magulang at hinayaan ninyo yung inyong mga anak na nagkakamali, nagkakasala. Doble ang inyong responsibilidad bilang mga magulang sapagkat dapat ang mga bata ay doon natututo mismo sa kanilang mga magulang. O anong sabi ng mga magulang, ng isang magulang? Ano ba bakit kayo nagmamadali? O unsa may inyong gidalian ka, mga bata pa ninyo? What? Hindi nyo ba nakikita na itong anak mo ay suwael at tinayaan ninyo na ganyan mangyayari sa buhay nila? Mali ang ginagawa nila? Hindi mo ba nakikita yan? Ikaw na magulang, hinayaan mo lang, kinonsinti mo ang kamalian ng iyong anak sa halip na ipaliwanag mo sa kanya na mali. Kasi ang hirap-hirap ng buhay namin. Kasi pobre ka ayaw manggudmi. Kayong akong anak ni adto na lang gudmi. Puyo na lang sa lalaki kay aron malibre sa among kalisod. So yan ba ang dahilan? Para halos ipamigay mo yung anak mo? Gayong obligasyon mo yan bilang mga magulang. Sapagkat itong mga anak ay hindi naman sinabi ng mga anak na o isilang nyo kami. Tay, nay, isilang nyo kami. Hindi sinabi ng mga anak. Tingnan ninyo yung mga magulang ng mga challenger natin. Kagaya halimbawa sa mga magulang ni Sister Lisa. Kahit nahihirapan sila, kahit simple ang kanilang pamumuhay, mahirap ang kanilang pamumuhay. Subalit, tinatayuan nila ang kanilang mga obligasyon bilang mga magulang. Tingnan ninyo yung mama ni Sis Marina. Kahit nag-iisa, kahit yung kanyang asawang lalaki ay pasaway,
palainom, drunkard, ay hindi niya binitawan. Hindi siya nakipag-divorce. Ay iniisip niya ang kanyang mga anak. Hanggang sa mamatay o patay na, o siya na lang nagtataguyod sa mga anak niya, nagpapatuloy pa rin, no? Hallelujah. Bakit? Kasi mga magulang sila. Responsibilidad nila ang alagaan ang mga anak. Kaysa yung anong ginawa ng iba? Hayaan ang kanilang mga anak na mapariwara. Okay, mag-live-in lang kayo dyan. Huwag hayaan nyo muna kasi mga bata pa naman kayo. Sila rin mismo kasi mga bulag sa katotohanan. Hindi nila alam ang katotohanan. Kaya kawawa ang mga anak na ang mga magulang ay hindi alam ang katotohanan. So kami ay nagpasalamat kami sa aming Panginoong Jesucristo, sa ating Panginoong Jesucristo, sa mga magulang namin. Dahil maaring sila ay mga Katoliko, devoted Catholics, at maaring hindi pa nila masyadong alam ang salita ng Diyos. Hindi sila masyadong marunong. So balit sinunod nila ang katotohanan. No? Hindi nila hinahayaan yung aming mga kapatid, kami, na pumunta doon at makipag-live-in, ganyan. Tiniis ng mga magulang namin, si nanay na maglabandera, si tatay na maging driver sa isang malaking truck. Okay, kahit maliit ang sahod, tiniis nilang dalawa. Upang kami ay magapang, upang kami ay makaraos, upang kami ay maturuan ng tama. Mali yang ginagawa ninyo. Hindi yan pwede, hindi yan hinahayaan nila. So yung mga magulang ko, o yung mga kapatid ko, ayan, yung mga kapatid naming lalaki, hindi nila hinayaan nyo na mag-live-in lang yung si Manong at si Nang Gina. Kahit simpleng kasalan, ginawa nila, pinaghirapan nila yun para sa ganun magkapera sila at makasal. Yung aking kapatid na si Manong Ben, hindi nila hinayaan na mag-live-in lang yung kapatid kong yun sa kanyang asawa na si Nang Gingging. No? Hindi niya hinayaan yun. Kundi naghanap talaga sila ng pera para mapakasal, maayos ang kanilang mga buhay. So hindi nila tinitolerate yung mga anak nila na mapabayaan. Yung ibang mga magulang, hinayaan lang na yung mga anak nila, nandiyan lang, o sige, wala akong magawa, ganyan. Sa halip na ipagdasal, sa halip na kausapin, anak, mali man yung ginagawa mo. Kung magkasundo kayo, magpakasal kayo ng simple. Ganyan dapat mga magulang. Mga magulang na mga irresponsable. Anak lang ng anak, pagdating sa responsibilidad ay hindi marunong. Ang mga anak pa, ang gawing gatasan nila sa kanilang mga abisyo. O see? Hindi nila alam na doble ang responsibilidad nila, doble ang kanilang accountability niyan sa harap ng Diyos, sapagkat hindi lahat ng mag-asawa ay binibiyayaan ng mga anak. Hindi lahat. So kung tayo ay binibiyayaan ng mga anak, ibig sabihin nun, mayroon tayong katungkulan sa kanila. Doble ang ating accountability. Itong mga magulang na to, itong mga nanay o kay mga tatay, mga mga lalaki na nang malaman na ang kanilang girlfriend ay nabuntis at iniwan nila kasi hindi pa sila handa sa responsibilidad. Ito namang mga babae na buntis, sa halip na tayuan ang kanilang kasalanan, tanggapin, nagpakumbaba yung pagiging dalagang ina kasi yan ay resulta ng iyong kasalanan. No, resulta yan ng kasalanan mo, ng fornication. Kaya you reap what you sow. Yan ang tinanim mo, yan ang consequence ng iyong
kasalanan na hindi mo pinigilan ang iyong sarili, sinunod mo ang iyong laman. Kaya nabuntis ka, at kapag ikaw ay nabuntis, huwag mong dagdagan ang kasalanan mo, nakitilin mo pa yung binuntis mo. Kundi, ayan, yung ibang mga babae ay tinayuan nila, kahit walang mga lalaking tumayo sa kanila, ay tinayuan nila yung pagiging buntis at inaalagaan nila yung kanilang anak. They took the responsibility, they accepted the shame of what they have done. At nagbago sila. Pero yung ibang mga babae, no, walang takot, anong ginagawa? 'Di ba? Nandiyan sa Facebook yung may isang bata na iniwan na lang sa damuhan na kinagat na nga ng langgam. Oy, ang pugi-pugi pa naman ng batang 'yun. May isang bata na ang pugi-pugi, ibinitin lang doon sa may puno, iniwan doon sa may puno. Yung ibang mga bata, iniwan doon sa may mga pintuan, doon sa mga terminal. Doble ang kanilang accountability niyan. Dahil, anong kasalanan ng mga batang iyan na hindi naman nila sinadyang masilang sa mundo? Kaya nga nagpasalamat tayo, no, sa ating mga magulang na maaari nakaranas din sila ng ganong kasalanan na nag-live-in sila bago sila nakinasal, o kaya nakagawa sila ng kasalanan bago sila ikinasal, pero humingi na sila ng kapatawaran sa Panginoon, nagsisi na sila, at nagpakasal na sila, so naging legal na kanilang pamumuhay, pinatawad na yan sila ng Panginoon, tapos na yan eh. Kaya nga, yung doon sa concert, goodbye yesterday. Dahil yung kasalanan na yun ay tinapos na, pinatawad na tayo ng Diyos. So wag na nating balikan yung kasalanan na yun dahil pinatawad na tayo ng Diyos. When the Son sets you free, you are free indeed. Ang pinag-uusapan natin ay ang ngayon sa kasalukuyan na mga kasalanan natin na nananatili pa rin kahit na alam na natin ang salita ng Diyos. Okay? So kung sino-sino man sa inyo dito ang kinakausap ng Panginoon, mga ka-Team Jesus, tandaan natin, tayo ang mga ilaw ng sanlibutan, sapagkat si Panginoong Jesucristo ang ilaw. Kaya dapat na pairalin natin ang kagandahang loob, ang kaalaman, ang pagpipigil sa sarili, ang pagtitiis, no? Ang kaalaman, pagpipigil sa sarili, ano pang sabi diyan? Pagtitiis, pagpipigil sa sarili, ang pagtitiis, ang kabanalan, ang pag-ibig sa one another. So, ang holiness, no? Yung holiness natin, na gawin nating banal ang ating mga katawan at huwag nating hayaang abusuhin ng kaaway ng Diyos sa pamamagitan ng mga alak, sa pamamagitan ng fornication, sa pamamagitan ng mga tato-tato na kung ano-ano. Kasi nga, we are a new creation na. Goodbye yesterday. Goodbye yesterday. Yun ang tema. Yun ang tema, mga Team Jesus, doon sa concert na yun. Goodbye yesterday. Hallelujah. Bakit? Kasi pinatawad na tayo ng ating Panginoong Jesucristo. At dahil tayo ay pinatawad na niya, patawarin na natin ang ating mga sarili at sundin ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah. Hallelujah! Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong pagtuturo sa amin. Salamat sa rebuke. Masakit man ang rebuke. Ang salita ng Diyos ay parang parang isang espadang matalim sa magkabila na pumapasok sa kaloob-looban ng mga puso ng tao.
Panginoon, maraming salamat po. Masakit man po ang rebuke, masakit ang katotohanan. Subalit sa pamamagitan ng katotohanan na yan, doon kami natututo na sundin ang iyong kalooban, Panginoong Kristo. Yes, Lord. Andito kami, Lord. Patawarin mo kami, Panginoong Kristo. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, Lord God. Salamat sa iyong mga salita, Banal na Espiritu. Gabayan mo kami na itong mga salitang ito ang magpapatatak, ang tatatak sa aming mga isipan, i-store namin sa aming mga puso, upang sa ganoon, kung kailan man namin gagamitin ito, nakaimbak na siya sa loob ng mga puso namin. Ready na siya sa oras na kailangan namin ito. Nasa loob na ng puso namin, Panginoon Diyos. Yung pagiging mabuting tao, ng aming pananampalataya, ay idagdag namin ang kabutihang asal. Idagdag namin ang karunungan, kaalaman. Idagdag namin ang pagpipigil sa sarili. Ang pagtitiis, ang kabanalan, ang pagmamahal sa bawat isang Kristiyano, ang pagmamahal sa sanlibutan, kagaya ng pagmamahal mo, Panginoon Diyos Ama, sa sanlibutan, na ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak na si Panginoong Kristo, na kung sino man ang maniwala sa Kanya ay hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lord, salamat po sa pag-asa. Salamat po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan, Panginoong Kristo. Yes, Lord, hayaan mo ang iyong banal na Espiritu from now on ang maging gabay namin upang sa ganoon ay matupad namin ang iyong mga salita, ang pagiging banal ng aming mga katawan, na hindi namin ito ipapaabuso sa demonyo. O hallelujah, kundi gamitin namin ang aming mga katawan upang ikaw ay mapurihan, ang Diyos Ama ang mapurihan, upang maging kapaki-pakinabang ang aming mga pananampalataya sa iyo, Panginoong Kristo. O hallelujah, maraming salamat po sa pagkatuto namin, Banal na Espiritu. Salamat at ikaw ay nangusap na naman sa bawat isa. To you be all the glory and honor. To God be all the glory and honor. Ano man po ang pangangailangan ng bawat isa, Panginoon, ikaw po ang magtatagpo nito. Ikaw po ang gagawa ng paraan nang sa ganoon po lahat ng anuman ng iyong lahat ng anuman pong gagawin namin ay naaayon sa iyong kalooban, naaayon sa iyong salita, Panginoong Hesus. O hallelujah. Guide us and lead us in every step of the way for the glory of God Almighty alone. Maraming salamat po. Salamat sa katugumpayan ng iyong Bible study. At lahat ng papuri at parangal, pasasalamat ay binabalik namin sa Diyos Ama. In Jesus' name and the Holy Spirit. Amen! Hallelujah! Ayan, mga ka-Team Jesus. So, salamat sa inyong pag-join at shout out sa ating lahat dyan. Shout out sa mga asawang lalaki ninyo dyan na nakikinig lamang at mag-join na sila para sa ganoon ay kompleto kayo bilang mag-asawa at magpabaptismo na sila sa tubig at ipapatanggapin ninyo sila kay Panginoong Kristo at magpabaptismo sa tubig para ang inyong buong pamilya ay magkaroon ng kapayapaan dahil kasama ninyo ang banal na Espiritu. O hallelujah. At anuman ang inyong mga pagsubok ay malalampasan ninyo sapagkat kasama at nasa kalagitnaan ninyo si Panginoong Kristo. So, kapag kayo ay naging isa, no, halimbawa dito kayo sa Bible study natin araw-araw at naging member kayo ng Team Jesus, ay maraming mga pagpapala ang ibinibigay ng ating Panginoong Kristo sa bawat pamilya na nagkakaisang sundin ang kalooban ng ating Panginoong Kristo. So thank you Jesus. So mayroon tayong dalawang sponsored na pamilya, isa sa kanilang mga anak. So pinadala na ng ating Panginoong Kristo yung provision niya para sa tarpaulin at para sa t-shirts, na yung t-shirt na yun ay
nandito sa left side ang logo ng Team Jesus. Tapos nandito sa harap ang John 3:16 kasi 'yon ang pinagbabatayan ng ating pananampalataya, John 3:16. Sa likod ng t-shirt na 'yon ay nandoon ang pangalan mo, tapos Team Jesus Leyte Chapter. Di ba? So, Team Jesus Leyte Chapter. So, mayroon ng 10 ang ating sponsored child diyan sa Leyte, ay mayroon din siyang isang t-shirt na para sa kanya. So, Sis Lisa at Brother Sandy, palitan ninyo yung picture na binigay nyo sa akin once na matanggap na ninyo ang t-shirt na ipiprint nila ni Sharon doon sa Butuan at ipapadala sa inyo. Dahil ang inyong fellowship ay ngayong 27 ba yun? So, Sharon, sa susunod Sharon, ay isama natin sa budget ang Team Jesus Bukidnon Hasaan, Sharon, no? Kasi tapos na silang nag-fellowship, pero wala man yung t-shirt na yon. So, yung t-shirt na yon na mayroong logo dito ng Team Jesus, tapos yung John 3:16, pare-pareho ang kulay, yon ang inyong susuotin at sa susunod pa na mga fellowship. So, the month of October, sino ang fellowship sa month of October? October, November, at saka December. So, the Lord willing, no, mga ka-Team Jesus. So, congratulations sa ating lahat. At kaya kung kayo ay, kung maraming mga benepisyo ang natatanggap ng mga Team Jesus members, kung tayo ay naging tapat sa ating Panginoong Kristo, siya ang magpapala sa ating lahat. Oh, hallelujah. So, congratulations sa pamilya ni na Brother Sandy at ni Sister Lisa, dahil isa sila sa pinili ng Panginoong Kristo sa Team Jesus Ministry na suportahan ang kanilang panganay na anak. At sila ni Brother Jerome at ni Sister Tricia na 3 years na dito sa ministry. Ang kanilang anak naman na si Jasmine ang siyang maging sponsored child ng ating ng ministry ng ating Panginoong Kristo. Hallelujah, praise the Lord. So marami pang mangyayari, marami pang darating, kaya hikayatin ninyo, i-encourage ninyo ang inyong mga asawa na mag-join din para kayong dalawa, couple kayo, pag kayo ay pareho na nandito sa ministry, pag inyong wedding anniversary ninyo, o sabi nyo, wala man tayong pera sa ating wedding anniversary, o pag pareho kayong nandito, di mayroon na kayong panggastos at pagpapasalamat sa Diyos na mayroon kayong wedding anniversary love gift. Hallelujah. Bilang couple, o di ba? Praise the Lord. At patuloy pa rin ang ministry ng ating Panginoong Kristo para sa mga gustong magpakasal. Kaya kailangang maintindihan ninyo ang salita ng Diyos kung bakit kayo ay ipapakasal. Kaya kung sino yung gustong maipakasal, ay i-message ninyo si Sharon, dahil si Sharon ang in charge diyan sa mga gustong magpakasal, no? At yung sitwasyon ninyo na hindi pa kayo nakasal, ipagdasal natin yan sapagkat ang kalooban ng Diyos ay maiayos ang mga buhay ninyo. Kung wala namang, hindi ito sapilitan. Kailangan pag nagpakasal kayo, ay desidido kayong dalawa magpakasal. Kung hindi kayo desidido, ang inyo is laro lang, na mas lalo kayo nagkakasala niyan, umalis na kayo dyan sa pagkakasala na yan, bumalik na kayo sa mga magulang nyo, kung sa akala ninyo, hindi kayo seryoso sa mga pinaggagawa ninyo. Dahil ang buhay natin ay hindi sigurado, subalit ang ating kamatayan ay sigurado at hindi natin alam kung kailan mangyayari. Kailan tayo kukunin ng Diyos, mga ka-Team Jesus. Kaya dapat tayo ay maging handa dahil hindi natin alam kung kailan darating ang kamatayan na yan. No? So hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.